Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin, ito pong kickback. Yung kickback daw po ni Bangag na tinatawag na bongit ng kanyang ate mga kababayan. Gusto po ng mga ilang kongresista na palutangin daw po ito pong dating Yusek na si Adrian Bersamin. Apo po yata ito ng dating sekretary po na Bersamin at retired justice po na si Bersamin. Apo po yata ito, si Adrian Bersamin. Ay gusto raw po nilang palutangin dahil daw po rito sa mga text messages, mga kababayan. Komentuhan po natin, pakinggan po muna natin ang balita. Gustong palutangin ng ilang kongresista si dating Undersecretary Adrian Bersamin para bigyang linaw ang mga text message umano nila ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga kickback. Narito ang express report ni Marian Enriquez. Nanindigan si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat imbestigahan at ipatawag ng Ombudsman si dating Undersecretary Adrian Bersamin. Kaugnay ito ng mga nakita niyang screenshots ng palitan umano ng mensahe ni Bersamin at ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakasaad sa mga mensahe ang umano'y pagtanggap ni Pangulong Marcos ng 8 billion pesos na kickback at may computation pa raw kung paano ito ginasta noong 2025 midterm elections. Kwento ni Tino, ang lahat ng nalalaman niya tungkol dito ay galing kay Batangas Representative Leandro Leviste. Pinakita pa raw ni Leviste ang umano'y CCTV footage ng pagpunta ni Bersamin sa bahay niya para gawin ang umano'y salaysay o video affidavit. Pumunta sa bahay niya si Adrian Bersamin sometime in November last year para buuin yung affidavit containing this information bilang proteksyon sa sarili niya, sa tingin niya, no? Dahil kung didiinan siya na involved siya sa kickbacks and corruption, ay papakita niya dahil na utos ito ng Pangulo. That was the objective. Pero aminado si Tino, hearsay o sabi-sabi lang ang lahat ng kanyang revelasyon. Pinakita lang sa akin, wala naman ako doon. No? So, now, yan po mga tambay. Wala naman po mangyayari dyan, real talk. Real talk po. Wala po mangyayari dyan sa panahon po ngayon. Dahil nga po, lahat naman po ngayon ay nagkakaroon po ng takipan. Hindi po ba? Pagtatakpan lang po yan, lalong-lalo po, alam naman po natin, ang numero po sa Kongreso. Sa House of Representatives po, ang lagi pong nasusunod dyan ay ang majority. Numero. At sino po ang boboto po dyan para po masunod dyan, para palutangin, mga kabayan, at ibintang ang sinasabi pong napakaraming kickback magmula pa po nung sinasabi pong midterm election ng halalan 2025, di po ba? Ay dyan na po lumutang ang napakarami pong kickback din daw po umano na ang nagagamit po ito pong si Yusek Bersamin, si Adrian Bersamin. Dahil po alam naman po natin, ginastusan po nila ng napakalaki ang midterm election. Hindi po ba? Grabe po ang ginastos po dyan. Nagamit po ang pera ng taong bayan. At kasama na rin po ang mga kickback. Kaya nga po mga kababayan, napakarami pong nagpapatotoo at nagtuturo po dito po sa pamilya ni Bongit. Kasama po ang asawa at anak at ang pinsan. Nagtuturo po na napakarami. Hindi lang po si Gutesa. At nahandyan pa sinasabi si Bersamin na gumawa po ng affidavit. Ayon po dyan kay Tino na mismo si Leandro Lebistero po ang pinuntahan at may CCTV pa. At ganun din na sinasabi po ni Saldico na sila mismo ang nagdi-deliver ng mga kickback, mga komisyon na dinideliver nila sa Malacanang at sa bahay ni Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Mangyayari lang po lahat ng mga yan, lalong-lalo po yung nagsasabi po na sila ay mayroong ebidensyang hawak at alam nila ang nangyari at alam nila kung sino ang ulo, ang malalaking isda, ang malaking ulo ng buhaya, ay alam nila, mangyayari lang po lahat yan. Real talk. Pag wala na po sila sa kapangyarihan. Pero sa panahon ngayon, hawak nila lahat, pati pera ng taong bayan,
pati po ang men in uniform. Kontrolado po nila umano. Hindi po nagsasalita at wala pong nakikita ang mga men in uniform, generals natin umano, PNP, AFP, sa ganito pong mahigit 3 taon na korupsyon, systematic, sindikatong umanong korupsyon at may bisyo pa na pulburon. Walang nakikita. Kontrolado po nila umano lahat. Hindi po ba? Pati po lahat ng sangay ng gobyerno, kontrolado nila. Pati ang mga mag-iimbestiga. Lahat halos nasa kanilang panig. Hindi po ba? Nasa kanila po lahat eh. NBI, DILG, DOJ, Ombudsman, umano, DND. Hindi po ba? Mga men in uniform, generals, umano. Majority, nasa kanila lahat ang kapangyarihan. Kontrolado. Pati sa Senado, majority. Pati sa House of Representatives, majority ng numbers nasa kanila. Ngayon, paano ngayon uusad dyan? Paano mo mapapanagot? Paano mo mapapakulong ang mga magnanakaw sa ating bansa sa panahon ngayon? Kung mismo yung presidente, first lady, anak, pinsan ay sangkot dito umano at kontrolado nila gobyerno, pati ang pera ng taong bayan ay gamit na gamit nila umano. Nakita niyo po? Yung nangyari at ginawa kay dating Pangulong Duterte na walang nagawa dahil kontrolado nila lahat. Sabwatan umano. Ngayon pa ba? Maipapakulong mo? Sila? Mangyayari lang po lahat yan pag meron pong isang Duterte na nabalik sa Malacanang. Hindi po ba? Yan na lang po ang dinadasal po natin at panalangin natin. Kaya nga po tayo nakikiisa sa dasal at wish ni Cara David. Yan na lang po ang pag-asa po natin mga kababayan, ang wish at dasal ni Cara David. Kasi po sa panahon po ngayon, nakita po natin kung ano po ang nangyarit galawan, systematic na sabwatan nila umano. Wala po tayong lalapitan, wala po tayong tatakbuhan. Kontrolado po nila lahat ng sitwasyon umano. At kayang-kaya po nilang pasinungalingan. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung tagapagsalita na tinatawag na tagapagsinungaling. Tinatawag pong tagapagsinungaling umano ng Malacanang. Sasabihin lang po dyan, fake news yan. Hindi po ba? Kaya po ang pag-asa po natin, ang ating mga dasal at panalangin at ang wish ni Cara David para po matuldo ka na at mapanagot na po ang mga gumawa po ng kawalangian at pagnanakaw at pamumulitika sa ating bansa at nang maisuka na po nila at makulong po sila sa mga pinagagawa po nila kawalangian sa ating bansa. Maraming po salamat mga tambay. Yan na lang po ang ating pong kaisa-isang pag-asa sa ngayon. Ang wish ni Cara David at ang ating pong matibay na pananampalataya at panalangin mga kababayan. Maraming salamat po sa naagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa mga nagbibigay po ng komento po ninyo. Like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hershio ng Canada, Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Balance Vision TV, Gay at Shena, kay Nancy Lumampao, kay Jesus Valdepena, kay Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po, God bless po sa inyo lahat mga kabayan. God bless po sa atin lahat. Tiis-tiis lang po tayo. Ingat-ingat po. Bye-bye.